Kanina lang, isang nakakatakot na bagyo ang walang tigil na humahampas sa mahiwagang planetang ito. Nagpatawag ang pamilya ni Will ng emergency meeting sa loob ng barko. Si Mama, na isang inhinyero, ang nagsabing nasa trilyong-trilyong light years na sila palayo sa kanilang galaxy. Kung maaayos nila ang comm system at makakontak ang space station, baka may pag-asa pa silang makabalik. Pero sa sandaling iyon, isang malaking yelo sa barko ang nagsimulang magbitak. Kung hindi sila agad aalis, baka bumagsak ito sa kanila. Paubos na ang oras. Inutusan ni Mama ang lahat na pumunta sa kani-kanilang mga pwesto at maghanda sa paglulunsad. Nagkaproblema sila sa makina. Anong klaseng problema? Wala pa silang makina. Pagdating niya sa likod ng barko, nadiskubre niyang napuno ng mabibigat na metal particles mula sa bagyo ang ventilation shaft, kaya inayos niya ang mga gawain. Hinati nila ang grupo sa pares at nagmadaling linisin ang bawat parte ng makina. Siya at ang doktor ay pumunta sa hangar para i-print ang mga kinakailangang tools. Ngunit napansin ng babae ang armored rover at parang may binabalak. Samantala, may napansin si Mama. May gumamit ng 3D printer bago sila. Sinek niya ang logs at gulat na gulat nang makitang isang baril ang na-print. Habang si Papa ay kasama si Judy sa basement, narinig niya ang tawag ni Mama at nagpasya siyang umalis. Ang hindi niya alam, may kung anong nilalang sa tubig ang mabilis na papalapit sa kanya. Umalis siya sa tamang oras at ilang sandali pa, tumahimik muli ang tubig. Tinanong ni Mama kung siya ang nag-print ng baril at kung lumabag siya sa mga patakaran. Oo, naisip kong magpaalam na lang pero hindi niya ako pinayagan. Alam mo naman ang pananaw ko sa mga sandata sa bahay natin. Meron na tayong isa, mo rin. Kay 11 yun. Kay lumang bata. Wala tayong ideya kung paano gamitin yun sa pagprotekta kay Will. Mas mahalaga, kung hindi ikaw ang nagprint, ibig sabihin ay si Home ang gumawa nun. Bumalik si Mama sa likod ng barko. Tinawag niya ang doktor para tumulong sa paglilinis ng kagamitan, ngunit biglang nanigas ang babae at sinabing may aaminin siya. Akala ni Mama, aaminin nitong siya ang nagprint ng baril, pero halatang naguguluhan ang babae at sinabing hindi niya kailanman ginamit ang printer. Bago pa siya mapagtanong ni Mama, biglang nag-ingay ang alarm ng barko. Tumakbo siya papuntang control room at sabi ni Papa, mabilis na uubos ang kanilang fuel kahit hindi naman ito ginagamit. Pero hindi doon nagtapos ang kababalaghan. Si Judy ay gumuhit ng smiley face sa harapan ng salamin at pagkatapos niyang umalis, may misteryosong dumaan sa labas ng barko. Sa basement, tini-check ni Papa kung may tagas sa fuel, ngunit hindi niya napansin ang tubo sa tabi niya na unti-unting gumagapang. Samantala, nakita ni Will ang alien robot na nakatitig sa vent ng barko. Nang lapitan niya ito, may narinig din siyang kakaibang ingay mula sa loob. Biglang yumanig ang buong barko. Agad na tinakpe ng robot si Will gamit ang katawan nito. Pero biglang tumakbo ang nilalang na mukhang Il. Itinulak ng robot si Will sa pinakamalapit na storage room at tumayo sa pintuan bilang tagapagbantay. Narinig ng iba ang sigaw ni Will at nagmadaling tumakbo papunta. Danger, Will Robinson. Sa basement, nagsimulang mag-warning ang fuel gauge ni Papa. Sa isang iglap, hinayla siya ng isang misteryosong nilalang papunta sa tubig. Nang mapansin ni Judy na may kakaiba, wala na ang boses ni Papa. Tumakbo siya papunta sa kanyang ina. Sabi ni Mama, may kakaibang nilalang sa loob ng barko. Nang tanungin kung nasaan si Papa, takot na sinabi ni Judy na nawalan siya ng kontak sa kanya sa basement. Biglang may malaking halimaw na mukhang ilang inihagis sa sahig. At si Papa, na dating opisyal, ay ligtas at walang galos. Bumaba. Kayo, patay na ba yun? Ngayon, oo.